Basa mo na ako ha. Sabi dito ni Raiden Aguho, good evening Brother Jando from Atimonan, Quezon. Sabi sa 4586, Bro Jando, good evening. Ang tanong sa protestante, bakit daw Senior Santo Niño ang tawag natin? Gayong bata pa daw, dapat junior. Ano po ang paliwanag natin dyan? Sana masagot. Thank you. Pakisagot yun, Brother Junre. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitugod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Atake ng mga bulaang prophet para patibayan ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Bago tayo magtapos, ito ay tanong from 9659. Mahaba to kaya pakinggan nyo mabuti ha. Good evening Bro Jando at sa mga kasama po ninyo sa CFD. Bro Jando, may gumugulo po sa isipan ko. Magpapabinyag at magpapakumpil po ako sa June 8, Pentecost Day. Pero pabalik-balik po ang mga ginagawa ko rin, may past life sa isipan ko. Malaki po kasalanan ko. Ngayon ko talaga naramdaman na ang ginawa ko ay malaking kasalanan. Sinadya ko po na nilaglag yung 3 months na buntis ko. Sumakay po ako sa isang sasakyan na rough road at doon ako pinakadulo na upo para malaglag yung baby sa tiyan ko. May intention. At pagdating namin sa bahay ng kapatid ko, sumakit ang tiyan ko at lumabas dugo at may kasamang malaking buo ng dugo. Tiningnan ng kapatid ko pero hindi ko sinabi na sinadya ko maupo sa likod ng sasakyan para malaglag yung baby ko. At hindi lang po yan ang nagawa kong kasalanan na lagi bumabalik sa isipan ko. Brother Jando. Yes. Okay, Brother Wendell, okay ba yun? Ano niya, nag-public confession sa Brother Wendell? Well, dapat sa pare niya sabihin yun, ano? pero ni-refer niya sa atin para sa advice siguro. Sige, So, sige. una, sa pag-enlist niya sa sacrament, kung wala pa siyang binyag at kumpil, lahat ng mga kasalanan na original at actual sin ay mawala na yan, no? Ang lahat. Pero, may reparation to the damage. Lalo na pag sinadya mo o yung abortion, ano po yung reparation to the damage? Kadalasan, ang advice ng pare sa mangungumpisal, maghanap ka ng bata na ituring mong anak at paaralin mo. No? Ituring mo talaga ng anak. Pamangkin mo ba o sino? To repair the damage. Tandaan natin,
sa sacrament of baptism, lahat na mortal o yung actual at tinatawag na original sin, wala na yan. Madelete na yan dahil sa binyag. Marcos 16:16. Pero alam natin na ang spiritual na kalaban ay napakatalino. Ano yung napakatalino? Alam nila ang human anatomy. Ano pong ibig sabihin? Alam nila human anatomy. Alam nila kung saan na-restore ang mga memories natin at ang mga traumatic experiences natin. Yun ang kanilang paggalaw-galawin para muling makita nila kung muling isipin natin ang mga kasalanan, lalo na yung nakumpisal na. No? Kaya nga, sa solemn exorcism, yung lahat ng mga pare na exorcist, mangungumpisal na yan. Pero meron pa ring mga demonyo na sumanib sa katawan na tatakutin ang exorcist. Lalo na pagbago. Sa anong paraan? Halimbawa, sasabihin ng demonyak o sa demonyo mismo na nasa katawan ng tao, Father, I know you. And I know your sins. Pero may karugtong yan. Remember? Yan. Bakit remember? Dahil kung nangumpisal ka na at natakot ka sa pahayag ng demonyak, alalahanin mo yung mga kasalanan mo na naikumpisal mo na. At kung pinakita mo sa isipan, para kang naglabas sa projector. Ito ang sala niya na naikumpisal na, nawala na sana. Yun, makita yan ng ating kalaban. Kaya careful sa mga ganyan. Ayun. So, hindi madali ang kahihinatnan ng isang magulang, lalo na yung ina, na sadya nilang inilalaglag ang kanilang sariling anak. Dapat sana wag na lang makipag-engage sa sexual intercourse kung hindi pala siya handa na magbunga. Napakalaking kasalanan na ginawa ng nanay na yon. Akalain mo intentional ang kaniyang paglaglag sa bata. Yung iba naman mga nanay naman is itinatapon lang doon sa damuhan. Sana ganito na lang. Doon sa mga ina, hindi nila kayang buhayin ng kanilang anak. Much better na siguro na ibigay nyo na lang yan sa mga nangangailangan ng anak. Kaysa itapon nyo sa damuhan. Yung iba na ililigtas, naagapan, nilalanggam, puno ng langgam, yung bata iyak ng iyak. Walang hiya ng nanay na yon. So, sa mga ganyan sana, ipimigay nyo na lang sa mga hindi magkakaanak. Wait lang mga hindi magkakaanak, kisa itapon nyo na lang dyan, ilagay sa basurahan, ilagay sa supot, napakawalang sana maisip nyo na mali ang ginagawa ninyo. No? Kaya, tandaan ninyo, ano man ang mangyari ninyo, ginagawa nyo sa buhay nyo ngayon ang pagpatay sa inyong mga sanggol, pagdating ng araw ng paniningil ng Panginoon, magbabayad kayo ng sobrang laki. Kaya yan, mas better siguro na kung hindi nyo pala kayang buhayin, magiging anak ninyo, wag na lang kayong magbuntis-buntis. Problema kasi, kailangan ng pera, magkikipag-engage ng walang protection. Tingnan nyo, yan ang nangyayari sa inyo. Much better siguro kung yan ang trabaho nyo, itigil nyo na lang. Tigil nyo na, wala kayong mapapala dyan. Panandali ang pera. Pero ang bayad kaluluwa. So, sa mga ina, nagaya ng ganyan, magbago na kayo. Okay? Hindi maganda yung ganyan. Napaka walang muwang ng hindi kasalanan ng sanggol na siya isinilang. Hindi kasalanan ng sanggol na siya nabuo.
Yan ay desisyon ng mga magulang. At bilang ina, sana nararamdaman mo kung ikaw yung bata at ganyan ang gagawin sa iyo. Matutuwa ka yan dahil ang pangarap sa buhay, binasulan na lang ng ganun. Kaya sana mahuli na yung mga magulang na nagtatapon ng kanilang mga anak. Sana mahuli na sila lahat para matigil na yung at bigyan ng malaking kaparusahan para magtanda at hindi na muling uulit pa. Yan ang masasabi ko sa mga ina na ganyan ang ginagawa sa kanilang mga sariling anak. At maraming salamat po. Pero dito sa nagtatanong naman is meron naman siyang pagsisisi. Kaya nga sabi, walang pagsisising nauuna. No? At nawa hindi na niya ulitin. Pero doon sa mga hindi nag-iisip, naway sila mahuli at maparusahan nang hindi na maulit. Maraming salamat po and bye-bye.